Ano kaya ang dahilan kung bakit bumagsak ang rating ni Bongbong Marcos? Pag-usapan natin yan dito. Isa sa tingin ko kung bakit bumagsak ang rating ni Bongbong Marcos, yung kanyang mga vlogger. Kasi bobo rin eh. Alam mo kung yung mga vlogger niya matitino, may utak, magaling magpaliwanag, sana hindi ganoon kabagsak ang trust rating ni Marcos. Ang problema kasi, yung mga vlogger niya, ang focus, yung mga Duterte supporter. Ang walang ginawa kung hindi siraan, babuyin. Ang akala nila, sa pamamagitan nun, mananatili yung trust rating ni Bongbong Marcos. Hindi eh. Lalo tuloy yung mga tao na bibwisit sa kanila. Kasi mantakin mo ha, nabudol na nga nila yung mga Duterte supporter. Diba? Nung nakaraang 2022 election, nabudol na nila eh. Nasira nila na ano nila, napaniwala nila na okay to si Marcos, na napaniwala nila na yung gold ay pamimigay at mawawalan tayo ng utang. Yan yung mga napaniwala nila noon eh, di ba? Pero ano nangyari? Wala. Kesa na maniwala, nakaramdam pa ng pambubudol. Nakaramdam pa na parang niloko sila. Tapos ngayon, itong mga vlogger niya, ang focus, siraan lang ang mga Duterte supporter. So, kaysa na makumbinsi mo na wag magalit kay Marcos, lalong nagalit. Isa pang kaya na bumaba itong rating ni Marcos, sa tingin ko yung ginawa niya kay Pangulong Duterte. Kasi, wag mo natin kakalimutan, yung unit team noon, noong 2022, ay karamihan ho dyan ay mga Duterte supporter. Boto ni VP Sara Duterte yan eh. Kaya lang naman yung mga yan nag-Marcos dahil kay VP Sara Duterte. Dahil naniwala sila na pag nanalo si Marcos, ipagpapatuloy yung bill. Di ba? Hindi ipakukulong sa ICC si Pangulong Duterte. Parehong sablay doon si Marcos. Kaya tuloy, mas lalong nagalit itong mga sumuporta sa kanya nung 2022. Alam natin na ano yung mga Duterte supporter yun. Diba? Sa totoo lang, ang dami kong kaibigan dyan na Duterte supporter na napilitang sumuporta kay Marcos dahil nga naman, itong si Marcos daw ang magpapatuloy at hindi magpapakulong kay Pangulong Duterte. Di ba? Parehong sinablay niyan ni BBM. Kaya tuloy, nagalit na itong mga Duterte supporter. Kaya bumagsak ang rating ni Marcos. Pang nagpabagsak dito kay Marcos sa kanyang ratings, walang iba po hindi yung mga pangako niyan nababali. Ang hilig niya kasing mangako eh. Halimbawa na nga lang yung 20 pesos na bigas. Alam nyo, kahit pa sabihin niyang paulit-ulit na yan ay pangarap lamang at gusto lamang na niyang makampanya, yung ganyan-ganyan, yung palusot niya yan eh, di ba? Yung, hindi ko naman pinangako yan. Pangarap ko lang yan sa Pilipinas. Alam mo, yung mga ganyan yung pangako, yung mga Pilipino, mga kababayan natin, talagang inilalagay nila sa puso nila yan. Hindi yan loko-loko. Sabihin, hindi yan yung parang, biru-biruan, presidente ka, magbibiro ka. O kaya kandidato ka, gusto mo to, tapos sasabihin mo, pagka panalo mo, wala, biro ko lang yan. O kaya sasabihin, wala, ko lang yan, pangarap ko lang yan. Hindi pwede yung gayon. Ang hilig niyang humirit di ba? Aside siyempre, doon sa ICC, alam na natin yun, pinangako din yan na hindi siya, doon sa ICC. Nabali din yan. Ano pa? Yung sinasabi niyang walang magugutom. Yung, mga kalokohan yan di ba? So yung mga kababayan natin na nakakarinig niyan, akala niya, para bang, wala, hindi siniseryoso. Hindi. Tumatatak yan sa puso't isipan ng mga Pilipino at sinasabi nila, bakit ganun? Walang magugutom pero puro gutom. Di ba? Ano pa? Sasabihin, 20 pesos na bigas, hindi naman
Dagdag yan sa problema ni Marcos na kaya siya patuloy na bumubulusok yung kanyang trust rating pababa. Isa pa yung kanyang mga gabinete na puro sablay. Diba? Mantakin mo ha, ang mahal na nga ng bilihin. Abay, panay pa ang sabi na ang Noche Buena kaya ng 500. Yung mga ganyang pronouncement, nakakabuisit yan eh. Yung mga kapalpakan ng kanyang mga gabinete, nabibuisit siya. Lalo ang mga Pilipino niyan. O yung papalit-palit niyang sekretary, hindi mapakali. Di ba? Na ilang beses pinalitan yung PCO secretary, yung kanya mismo executive secretary, na ilang beses, di ba, una pa lang dun si Attorney Vic, okay na sana. Pinalitan dahil, nag-resign pala dahil sa kapalpakan nitong mga nakapaligid kay Marcos. Kaya nabibwisit, di ba po? Yun yung sinasabi natin eh. O, ano pa po, yung mga sekretary niya na hindi lang sablay, kung ano-ano pa yung sinasabi. Yung si DBM, secretary, isa pa yun. Diba? Hindi natin alam. Kasi ang sabi nila, mga nag-resign na. Pero, diba, nalaman natin doon sa executive secretary pa lang eh. Nalaman na natin, nakalukuhan na nag-resign. Nalaman na lang through other people. Ganun kalala eh. Ano ibig sabihin nito? Isa pang nagpabagsak kay Marcos, yung leadership niya. Hindi nakikita ng mga Pilipino na leader siya. Sa madaling salita, tama si Tatay Digong. Weak itong Marcos na to. Napakahinang nilalang. Walang leadership. Yan ang isa pa ng pabagsak dito sa rating ni Marcos. At ang pinakadahilan kung bakit bumagsak ang trust rating ni Marcos ay walang iba kung hindi itong corruption issue. Alam naman po natin, di ba? Pag Marcos is equals to corruption, iyan yung naging tatak ng panahon ni Marcos Sr., di ba? Kaya nga tayo ay nalagay sa Guinness World Record ng pinaka-corrupt na presidente ay yung kanyang ama. Ngayon, binagyan ng pagkakataon ng tadhana na mabago yan, imahe na yan. Pero kesa na nagkaroon ng pagbabago, ang imahe ni Marcos, walang iba at nangyari lalong napatunayan, lalong na-confirm na etong si Marcos ay talaga may tatak ng korupsyon. Kasi yung korupsyon, maraming form yan. Hindi lang naman po yan yung nagnakaw ka. Ang korupsyon, maaaring nagpabaya ka. Kasi kung mapalusa, sabihin ng iba, wala namang ebidensya, wala namang resibo. Pero tandaan natin, ang budget na pinaka-corrupt sa kasaysayan ng Pilipinas nagsimula sa kanyang opisina at nagtapos din sa kanyang opisina dahil siya ang pumirma. Ngayon, mantakin mo nagkagulo na, nagka-iskandalo na doon sa korupsyon ng 2025 budget. Mantakin mo, inulit pa. At ngayon, sa mga allotment o insertion, di ba? Ay meron po nandoon ng pangalan ng kanyang asawa. Mantakin mo, proponent ang kanyang asawa. Talaga nga namang ano po yun, malalagay sa alanganin. Diba ang kanilang imahe? Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit bumagsak ng tuluyan ang trust rating ni Marcos. Ay dahil sa malupit na korupsyon sa Pilipinas. Kayo, ano sa tingin ninyo mga dahilan kung bakit bumagsak ang trust rating ni Marcos o ni BBM? Isulat nyo nga ho dyan sa baba, i-comment nyo nga po nang malaman ko naman ang pulso ninyo mga netizen. Comment na.